Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng 361-degree AG Zen 3 SE. Big hit talaga yung Zen 3 ni Aaron Gordon. No? Up until now, paulit-ulit lang silang nag-restock kasi paulit-ulit may bumibili. So ito na guys, i-review na natin yung SE version. Samahan nyo na ako. Start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Aaron Gordon Zen 3 SE. Lagi nga itong nabibili sa akin. Sa akin pa lang to guys, personally, laging may nag-order lang paulit-ulit. Pero actually guys, nauna kong i-review yung SE Pro, yung mas mahal na upgraded version nito. Pero usually ako, mas pinipili ko yung budget version no? So dahil dyan guys, panoorin nyo to hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung mas pipiliin ko sa dalawa. Okay, yung Pro version ba o itong budget version ng SE? Ito po talaga yung regular, ito yung naunang AG Zen 3. Pero dahil gusto nilang i-improve ito and dahil may mga point guard na gustong gumamit nito, no, na gustong mas lowered, mas breathable, nag-create po ng SE, no? Mas lightweight din. Umpisa na natin sa aesthetic and material. Gumamit po ito ng quick foam light. Actually, ito yung mga nilalagay nila sa mga budget version nilang sapatos Kaso minsan, yung quick foam light, napakatigas sa ibang sapatos. Hindi ko gets bakit dito sa Aaron Gordon Zen 3, maganda yung lambot niya, maganda yung consistency, parang mas ganito yung gusto ko, no, na quick foam light. Gumamit po ito ng mesh uppers, no? Parang may screen mesh sa taas, tapos sa likod meron pang mas open mesh, parang dalawang layer. May mga infusing for support, no? Ayan. So kahit po mag-toe drag kayo, okay lang. Medyo tatagal. Kasi kung ito lang, guys, hindi ito durable, Ito, napakadali nito mapudpud kung nagto-toe drag kayo. Buti nilagyan nila ng infusing. May mga infusing pa dito. May infusing pa dito. And may mga mesh din sa likod. May mga mesh. So maganda talaga yung breathability nito, guys. Mamaya pag-uusapan natin. Meron po siyang tinatawag niyang arc lock. So arc support po yan. Gagaling dito sa heel counter hanggang dito po yan. Hanggang dito lang. No, sayang. Bakit kaya hindi pa umusog dito, no? Para sana mas maganda yung torsion support. Pero okay naman. May torsion support pa rin. Mamaya pag-usapan natin yan. Mukha siyang premium din no? Mukhang mamahalin. Hindi siya mukhang presyo niya sa ganitong itsura. Na guys, syempre, bibigyan ko po ito talaga ng mataas na score na 9 out of 10. Kasi kompleto naman, di ba? May arch support, may TPU plate, hanggang dito sa side, may TPU plate. Hindi ko lang na perfect kasi hindi carbon fiber. Sana ginawang carbon fiber. And yung uppers kasi mesh, na parang kahit pa paano mas gusto ko pa ng mono yarn or mas maganda pa dito. Kahit sana ganito, mas gusto ko tong knit galing dito sa Zen 3 na regular. Kasi breathable pa rin to, pero mas may support, mas may lockdown, and mas durable. Plus kung ito pa sana, kaya nga guys, ang ganda talaga ng Zen itong version na to Pero yun nga, ito pinag-uusapan natin dahil nga priority nito yung pagiging mas magaan at breathability. Syempre, no, may mga gagawin silang ganyan, no? So next, punta na tayo sa traction and outsole. Same naman, same yung performance. Napakaganda ng traction. Meron po itong solid rubber outsole. Nandiyan po yung logo ni Aaron Gordon. May pa-cross, tapos para may ripple effect dito, pabilog. Ito parang number 3. No, yung parang logo ng 361 na marami. Parang number 3 na marami yung pattern dyan. Makapit. Maingay po ito sa court, no? 9 out of 10 yung squeak test ko dito. Maingay, okay. Pero madali po siya nag-a-attract ng dust. Madali naman din punasan. Itong version na to, no? Madali naman punasan. Panalo yung traction nito. Hindi top tier, pero malapit na doon. Nandun na siya sa taas.
Pero kasi ang kagandahan nito, okay to sa outdoor. Matigas po siya. And syempre guys, no, lagi ko naman tinuturo sa inyo na pag maganda pang outdoor, pag matigas yung rubber, syempre pag ginamit mo indoor or tabla, hindi gaano makapit kasi sobrang antigas eh. Dahil nga, pine-prepare pang outdoor. So, titigasan nila. So, mababawasan ng konti yung squeak and yung traction nga pag sa tabla. Diba? Paulit-ulit. Guess nyo naman na siguro, no? Pero dahil dyan, guys, mataas pa rin ibibigay natin dito. Siyempre, no? Kasi, as usual, kaya nga mabenta to. Kasi para siyang all-around shoes talaga. So, dahil dyan, guys, bibigyan ko ito traction and outsole. 9 out of 10 po. No? Mataas dahil pwede siya pang very versatile siya, pwede indoor, outdoor. Nabawasan ng score kasi nga medyo nag-a-attract siya ng dust pero madali lang naman punasan. Okay? Next, punta na tayo sa safety and support. Dito medyo nakukulangan ako sa safety and support nito. No? Pero sa isang parte lang naman. Okay? Sa heel counter kasi napakaganda ng support, no? Gusto ko yung support ng heel counter, no? Dahil nga dito sa arc lock na umaangat and umaangat din yung outsole, ayun, umaangat dito para syempre maganda yung lockdown yung support dito sa heel area. Guys, like ko sinasabi, pag sobrang lambot ng heel, no, ng heel counter mo, pwedeng may risk ng tapilok. Good thing, maganda po yung feeling dito, comfortable yet very supportive. So okay ako dito, no. Tapos guys, yung lateral containment okay naman, no, dahil dito sa umaangat na outsole. Actually, yung outsole nito, no, kahit gumalaw kayo na parang si Kyrie Irving, no, minsan yung paa niya nasa funny angle, mga weird angles, no, minsan umaabot sa ganito, covered kayo ng outsole, no, okay na okay, no. So anyway guys, yung outsole niya umaangat, nag-act as a sidewall. So sa mga jab step, euro step, mga side-to-side movement nyo, mga laterals nyo, ayan, covered kayo ng logo. So ang ganda ng lockdown dito sa lateral area plus may infusing pa, ayan, no? May infusing na naka-hook dito sa lacing system. Ayan, no? Diyan sa lacing system. Yun nga, yung hook dyan, yung infusing and yung lacing system, tinatawag po nilang Morphet. No, ayan. So pag hinigpitan mo yan, mararamdaman mo talaga yung lockdown. Kaya maganda yung heel counter dahil po dito sa 3+ cage. Usually nilalagay talaga nila yung 3+ cage sa mga sa heel counter, no? Pero yun nga, ito na yung parang nakukulangan ako. Nakukulangan ako dito sa ankle support. Napaka-mobile ng ankle ko, nakakagalaw yung ankle ko na maayos kasi nga low cut. Kaso lang nasobrahan naman. Parang wala na ako masyadong support dito. Feeling ko pwede akong matapilok anytime. Pero yung iba naman okay na okay. Ang ganda na sana ng support. By the way, yung Morphet, hindi lang yan dito guys ha. Hindi lang yan dito sa itong dalawang to. Ito pa yan guys. No? Sa gilid. Kung makikita nyo, ayan no. Transparent naman nakikita nyo yung linya pababa. Ayan guys, so pag hinigpitan nyo talaga yung Morphet technology, ang ganda. Sisikip hanggang baba, napakaganda ng lockdown. Anyway, may arch support naman po siya, yung mga flat-footed na ka-bowlers natin dyan, okay na okay to, no? May arch support para sa mga flat foot, may TPU plate din dito, cage yung ano. So napakaganda, napaka-balance sana, no? Kaso lang, sana nga malaki pa to, no? Hanggang dito pa para mas added pa yung torsion plate. Kasi hanggang dito lang to eh. Hindi na umangat dito yung tinatawag nilang arc lock. Okay pa rin naman kung gwardiya kasi okay na to. Or kung may mga tao kasi na naglalagay pa ng ankle support. Parang Stephen Curry, bagay itong sapato sa ganung setup. Nice. So next guys, punta na tayo sa fit and comfort. Dito nakalamang na siya. Dahil napaka-mobile nga nito, no, napakasarap naman talaga sa ankle, napakasarap sa pakiramdam. Plus yung Achilles pillow, tingnan nyo naman, napakalaki ng Achilles pillow niyang puting yan, no? Plus, one-piece body construction po to. No, kaya ang ganda ng fit, parang gloves, parang medyas ang fit nito. Mula sa tang, walang divide, no? Kaya ang ganda ng fit, ang sarap ng pakiramdam sa loob, puro pa yan mesh. So napakalambot naman talaga. Padded naman, well padded. Siguro gusto ko lang palang mas makapal pang padding. Konti lang naman, no? Kasi dito sa heel area, maganda na eh. Dito lang sa toes. No, yung tang okay naman kasi ako. Marami naman po itong 4-foot flex.
no? And maganda yung heel to toe transition nito kasi may arc. Kita nyo naman, may arc. So, nakakagalaw ka, makakatakbo ka na maayos dito. And yun nga, isa to sa pinakamagaan na sapatos na try ko, no? Yun nga yung pinaglalaban niya, yung SE siya eh. Bagay na bagay talaga pang point guard, guys. And yung fit, parang better yung toe area nito. Parang mas wide ng konti kaysa dito, no? Ito kasi parang panarrow to sa yung entrada nito, yung toe area niya, no? Yung toe box. Ito medyo mas forgiving, mas wide, plus mesh pa to. So, mas nag-expand pa, which is maganda, guys. No, para pag nanggagaling kayo sa talon, pag bumabagsak kayo, may space pa para mag-spread yung mga daliri nyo, which is healthy sa tuhod and sa paa. Ganun dapat talaga, guys. Yun yung natural na reaction ng ating paa. So, wag natin pigilan. Wag tayong bibili ng very narrow, very restrictive na sapatos. So, ang ganda ng fit. Perfect po yung fit. Ma-recommend ko po, mag-true to size po kayo. Euro size po. Follow nyo po yung Euro size ninyo. No, yun lang. Plus guys, no, sa fit and comfort pa, idagdag ko pa, na okay din yung step in comfort nito. Kahit pa paano naman, malambot naman to, may compression, may give naman tong quick foam light, no? Okay siya, panlakad-lakad din, no? Malambot, pampamorma, pampunta sa mall, pa ibang sports pwede rin, no? Kasi comfortable po siya. No, so dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. Perfect naman, halatang halata. Di ba? Next, punta na tayo sa breathability. Nako. Dapat pa ba natin pag-usapan? 100% po yung pasok ng hangin dyan. Halatang halata naman. Plus, mesh. Plus, tignan nyo naman, bukas na mesh din sa likod. Kakbi naman, all throughout mesh, tapos low cut pa. Isa sa pinaka-breathable na sapatos na nagamit ko, no. Next, parang kapantay niya yung Z-Up, no, na 4. Yung Z-Up 4 na na-review ko, kapantay nito 100%. Pasok na pasok, hindi, siguro, never iinit na sa yung paa nyo dito. Never iinit. Sobrang breathable ng pakakagawa nito. Okay? Wow! So, dahil dyan, guys, 10 out of 10 sa breathability po talaga. Next naman tayo sa cushioning. Okay yung cushioning nito, no? Ito yung mga quick foam light na gusto ko. Usually yung quick foam light, ano siya eh, yung quick foam light, minsan tsambahan eh. Minsan sa ibang sapatos, pangit. Minsan sa ibang sapatos, maganda. Pero dito, talagang maganda po yung quick foam light. Basta Zen 3, okay. Malambot enough, may compression. Plus guys, no, itong quick foam light, napakaganda po ng kanyang impact protection. No, dati ko pa naman binibida itong quick foam. Gustong-gusto ko naman yung quick foam. Okay din yung court feel. I feel fast, I feel responsive dito sa sapatos na to. Ganon din, parehas dito sa regular version. Low to the ground pa rin. No, wala masyadong heel drop. Almost straight yan actually. Which is gusto ko, which is maganda, no? Para siyang minimalist na shoes. Though hindi siya naman masyado mababa. No, parang nasa, siya, pang-wing talaga. Shooting guard, small forward na area ng court feel. No, okay pa rin. May court feel pa rin. Hindi lang very low to the ground. After ako naglaro, lahat naman na version. Maganda yung okay yung tuhod ko, maganda yung bounce. Though mas splash lang yung pro version nito, mas splash. Mas malambot yun, mas gusto ko yung nun, energy return din nun. Though yun na, nasagot ko na. Actually, mas gusto ko yung pro version. Kaso lang kasi napakalayo ng presyo, napakamahal nun. Though mas gusto ko yun, hindi nalalayo dito sa regular version, hindi nalalayo yung performance. So kung on a budget, panalo na to. Wow! Diba? Sa cushioning lang naman nagkatalo eh. And konting uppers, diba? Pero ito kasi, same lang yung arc lock. Hindi naman nila ginawang carbon fiber yung arc lock dun eh. So same lang, kahit pa paano may bounce pa rin. So dahil dyan guys, cushioning setup, no, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10 sa cushioning score. Next, punta na tayo sa last part, which is yung price tag. Naku naman, isa pa to na hindi na natin dapat patagalin pag-usapan nga. Dapat di na natin pag-usapan eh. Kasi guys, yung material na ginamit, yung technology, nilagay naman nila, ginampak nila sa pang-budget na presyo. Diba? Nasa 2,000 na lang to eh. 2,900, 2,800, 2,700, no? Baka nga mapa 2,500 nyo pa to. Depende sa lakas ninyo ng voucher, di ba? Sa ganitong technology, sa ganitong itsura, ilo na talaga. Ganitong breathability, ganitong outsole, no? May reason kung bakit paulit-ulit na nabibenta po ito. Bang for the buck, isa sa mga pinakamagagandang budget shoes ng 361. So dahil dyan, perfect 10 out of 10 po tayo sa price tag.
And kung gusto nyong makita yung price nito ngayon, no, dahil magsisale itong sobra-sobra, meron pong link dyan, ilalagay ko sa baba. Legit seller po yan, Lazada, Shopee. I-click nyo na po yan para makabili na po kayo. Pero kung naghahanap pa po kayo ng ibang pang-point guard and shooting guard na sapatos ng 361, maglalagay po ako ng mga link dito, mga video dito. Yung bilog po dito, huwag nyo rin kalimutan na pindutin para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!